Alamin natin ngayon ang isang maikling salaysay sa naging buhay at pakikipagsapalaran ng isang tanyag na bayani mula sa Mindanao, si Prinsipe Bantugen. Sagisag ng tapang at kakisigan si Prinsipe Bantugen. Sikat na sikat si Prinsipe Bantugen sa kanilang kahariang Bumbaren, lalo na sa mga dalaga. Dahil dito, lubhang nainggit sa kanya ang kanyang mas nakatatandang kapatid na si Haring Madali. Ipinagbawal ni Haring Madali na kausapin ng kahit na sino ang kanyang kapatid. Sa labis na kalungkutan, umalis ng kanilang kaharian si Prinsipe Bantugen. Hanggang sa siya ay nagkasakit at namatay malapit sa kaharian ng lupaing nasa pagitan ng dalawang dagat. Nagkagulo ang mga nasa palasyo roon. Nakita ng hari at ni Prinsesa Datimbang ang katawan ni Bantugen at agad inilapit ang kanilang balita sa pulong ng mga tagapayo. Mabuti na lamang, isang loro ang pumasok at sinabi kung sino at kung saan galing ang patay na manlalakbay. Nang mabalitaan ni Haring Madali ang nangyari sa kapatid, ay tinamaan siya ng labis na lungkot at pagsisisi. Kaya naman, tumungo siya sa langit upang bawiin o kunin ang kaluluwa ni Bantugen. Nang makabalik siya rito sa lupa, dumating din si Prinsesa Datimbang sa palasyo, dala naman ang bangkay ng prinsipe. Ibinalik nila ang kaluluwa sa katawan at muling nabuhay si Bantugen. Matapos ang lahat ng nangyari ay nagkaroon ng pagdiriwang sa buong kaharian. Ang ating nasaksihan ay isa lamang sa bahagi ng mahabang salaysay sa buhay ni Bantugen. Ang mababasa mo naman sa iyong aklat ay ang isinapilipinong teksto ng epikong Bantugen matapos siyang muling mabigyan ng buhay. Sa bahaging mababasa ay may kilala ninyo si Miss Koyaw. Alamin ang kaganapan sa labanan ni Bantugen at ng grupo ni Miss Koyaw. Ano kaya ang lumabas na kahinaan ni Bantugen? Tuklasin din kung ano ang naisip na paraan ni Bantugen para masugpo ang mga kalaban. Bilang paghahanda sa talakayan, bigyang tuon ang mga sumusunod na katanungan at isaraysay ang inyong kasagutan sa inyong mga kwaderno.